Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamiko kung pagpapayo patungkol ito sa Quran, sa Surah Al-Ahqaf. Umabot na tayo sa verse 15. Katulad ng sinabi ng Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayk wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at aming itinagubilin sa tao na maging mabuti sa kanyang mga magulang. Alam naman natin mga kapatid, ang ating mga magulang ay mga biyaya yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinaparamdam sa atin ang kanilang pag-aaruga, ang kanilang kalinga, ang kanilang pagmamahal na umaabot sa ating damdamin. Kaya dahil doon, suklian din natin ang kanilang pagmamahal. Kasi ang pagsukli mo mga kapatid, pagsukli mo ay itinagubilin yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binigyan ka talaga ng utos na maging mabuti sa iyong mga magulang. Kung ginawa mo yan para kay Allah, naging mabuti ka sa iyong mga magulang para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah meron kang gantimpala pagdating ng araw ng paghukom. At isa sa mga dahilan bakit naging mabuti tayo mga kapatid, sabi dito, binuntis siya ng kanyang ina ng may pagkasuklam at ipinanganak rin ng may pagkasuklam. Subhanallah, tingnan nyo, ganun pala ang ating mga ina. Nagdala sa atin, nagdala siya na merong pagkasuklam. Siyempre, pasakit, pabigat, nagkakaroon siya ng karamdaman. Ganun ang pagbubuntis, mga kapatid. Na ano ang ating mga ina na nasusuklam. Pero, ano pa rin niya, pinipilit niya pa rin ipatuloy ang kanyang dinadalang tao para ikaw ay ipapanganak lamang. Lalo na sa time ng ipapanganak na ang bata. Doon, isa rin yan sa mga pagkasuklam ng mga ina. Nahihirapan din sila sa kanilang pagbubuntis. Kaya, tapos kadugtong dito mga kapatid, kaya sa word dito, mga wording ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, may kurha, pagkasuklam. Dapat manorin natin, i-appreciate talaga natin mga kapatid ang kanilang mga dinanas sa kanilang buhay. Kaya nalulungkot talaga ako kapag mayroong mga bata na napakabastos, na walang mudo, sinasagot nilang kanilang mga magulang, hindi nag-iisip, parang mga walang utang na loob. Ang mga ina nila umiiyak gabi-gabi, lalo na sa oras na ipapanganak na sila, umiiyak. Dahil sa pagkasuklam, dinala pa rin sila, pinilit pa rin nila ipatuloy ang pagbubuntis. Kaya malaking utang na loob talaga ito mga kapatid, na dapat gantihan din ng kabutihan mula sa atin. Kahit utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, isip-isipin mo, dapat ikaw meron ka talagang utang na loob sa iyong mga magulang. Tapos kadugtong dito sabi ng Allah, at sa pagbubuntis sa kanya, at pag-awat ay merong 30 buwan.
hanggang sa nang umabot siya sa kanyang kalakasan at umabot sa edad ng 40 taon. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nga patungkol ito sa pag-awat sa pagpapasuso. Dapat 2 taon lang ang pagpapasuso. Lalo na example ang mga magulang nagkakaroon ng nagkahiwalay, dapat ang tatay babayaran pa rin yun ang magulang sa pagpapasuso sa ina, sa asawa niya na iniwalayan niya. Kung ayaw ng babae, ayaw ng nanay, ipapasuso lang sa iba. Ganun ang sa Islam, mga kapatid. Kahit sa mga ganitong mga sensitive na mga pangyayari sa buhay, hindi mo kasi makontrol lahat. Hindi naman lahat natin yan, mapaplease natin mga tao. May mga tao talaga na ayaw, kaya binigyan talaga ng daan ng Islam, binigyan talaga ng proper na batas. Kaya sa na ito, hanggang umabot siya sa kanyang kalakasan at umabot sa edad na 40 taon. Sinabi niya, Panginoon ko, bigyan mo po ako ng lakas para magpapasalamat ako sa iyong pagpapala at sa iyaong ipinagkaloob mo sa akin at sa aking mga magulang, at para makagawa pa po ako ng kabutihan na ikakalugod mo, at ayusin mo po para sa akin ang aking mga supling tunay na nagbalik loob ako sa iyo at ako ay talagang kabilang sa mga Muslim. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, mga kapatid, ninyo ang mga tao, hindi lang ang panahon lang pagkabata, bagkus umaabot din siya sa edad na 40 taon. 40 years old. Mano ng kanyang isip talaga dyan, umabot sa tinatawag na lumago na sa karunungan. Nakakaunawa na siya dati, hindi niya naunawaan. Sa pagdating mo ng 40 years old, mga kapatid, nakakaunawa. Kaya ang ginawa niya, mga kapatid, nagdua siya sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nabigyan sana siya ng lakas para mag-ipapasalamat ngayon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga pinagpala sa kanya, pinagkaloob sa kanya, lalo ng mga magulang. Kaya sa pagdudua, mga kapatid, huwag niyo kalimutan na ipagdua mo rin ang mga magulang mo. At saka ang iyong mga supling. Hindi lang pwede isa lang magulang, dapat pati na rin ang mga supling, mga anak mo. Kasi nga sila rin ang kinabukasan ng ating lipunan. Kaya sa atin, yun ang dua natin. Kaya pagkatapos dito sa dua niya, tunay na nagbalik loob ako sa iyo at ako ay talagang kabilang sa mga Muslim. Allahu Akbar. Ganun po tayo. Dapat ipagmalaki talaga natin na tayo yung mga Muslim. Na sinasabi talaga natin na tayo yung mga sumusuko, nagpatalima. Hindi pwede sa Muslim, hindi tinatago mo lang pagka-Muslim mo, hindi pwede yun, dapat sasabihin mo talaga yan. Kaya dahil sa mga ginawa nila, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, ulaika alladhina natakabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'das-sidqil ladzi kanu yu'adun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkagayon sila ang mga yaong tatanggapin namin hinggil sa kanila ang pinakamabuti nilang nagawa. Allahu Akbar. Napakaganda pagkasabi dito, mga kapatid. Tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa kanila lahat. Mga taong gumawa kanina na yun, naging mabuti si magulang, pinagduduan nilang mga magulang, pati kanilang mga supling at nagbalik loob at kabilang sa mga Muslim, tatanggapin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamabuti nilang nagawa. Alam naman natin, mga kapatid, ang pinakamabuti nating gawa, ang ikhlas na gawain para lamang kay Allah, para lang sa kapakanan ni Allah. Yun ang pinakamabuti at halinsunod sa mga alintunin ng Islam. Kaya yun ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tapos kung tinanggap na ng Allah subhanahu wa ta'ala, palalampasin rin sa kanila ang mga kasalanan sa mga makakasama sa
sa mga lahat ng makakasama sa paraiso. Allahu Akbar. Yung, tingnan nyo, tatanggapin na ang iyong gawa at papalampasin pa ang iyong mga kasalanan. Kasi nga, para yun sa mga makakasama sa paraiso. Kasi lahat nga dito sa mundo, gumagawa tayo ng kabutihan para yun sa iyong sarili. Para yun, pabor yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, binuksan sa iyong pabor. Para makakasama ka po sa paraiso, sa mga taga-paraiso. Pangako iyon ng may katapatan na ipinangako dati sa kanila. Allahu Akbar. Yung pangako kasi yun ng Allah. Ipinangako iyon sa bawat mga Muslim, ng mga bawat nagpasakop. Na kapag ikaw gumawa ng kabutihan, ay gagawaran din ng Allah o kaya gagantihan rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Ng mas mainam pa. Tingnan nyo, mas mainam pa. Ganon ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, tapos sabi dito mga kapatid, وَالَّذِينَ قَالِ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَئِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ fasayakulu ma hadha illa asatirul awwalin. Sinabi dito, at yaong nagsabi sa kanilang mga magulang, para sa inyong dalawa. Alam naman natin mga kapatid, ang sa Arabic yun, pambabastos yun. Parang pagtatanggi, kasi kung utusan ka ng iyong magulang, sabi mo, pagtatanggi yun, pag-off yun sa Arabic, tawag doon off. Parang ayaw mo sumunod, ayaw mo magpatalima. Suwail ka na bata. Hindi ka sumusunod sa kanilang mga. Kaya ang off mga kapatid, ayon sa pinakamababang uri ng pagbabastos to sa mga magulang. Kaya sa ating mga Muslim, hindi natin dapat bastusin ang ating mga magulang kahit pagsabi lang ng ganun, mga off. Kaya yun ang dapat nating ingatan mga kapatid. Huwag sana tayo umabot sa ganito kahit ang pinakamababang pagbabastos sa mga magulang. Kasi iyan ang isa sa mga kasi binigyan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng babala. Binabalaan ba ninyo ako na palalabasin at talagang lumipas na ang lahi bago pa sa akin. Kaya lahat yun mga mga kapatid sa kanina, ang pagbabastos sa mga magulang, bawal na bawal talaga yun sa Islam. Kahit maliit lang na pambabastos. Kaya dapat sumunod talaga, lalo na mga bata, dapat turuan at didisiplinahin. Mali yun sa tuturuan mo lang mga bata tapos walang disiplina. Hindi ganun. Dapat dinidisiplina talaga ang mga kabataan. Kahit sa hadith nga dapat pinapakita mo talaga ang yung pagpapalo kung pagdidisiplina, dapat paluin. Kasi hindi lahat pagmamahal di mo na mapalo mga bata. Kahit pinapalo mo yan, pero nadudurog naman ang puso mo kasi mahal na mahal mo, ayaw mo siya maligaw. Kaya ganun ang pagdidisiplina mga kapatid, hanggang sumunod sa iyo. Kasi nga ang mga pangbabastos mga kapatid, hindi yun karapat dapat gawin ng mga kabataan, lalo na sa ating panahon. Hindi nila pagsunod, mayroon na silang sariling opinion, hindi pa nga sila kayang tumayo sa kanilang mga sariling mga paa. Tapos parang sila nang mas matalino. Kala nila sila na ang maraming karanasan sa buhay, o kaya marami na silang nakain kanin kaysa sa atin. Kaya baliktad talaga kapatid sa panahon natin. Kaya tayo tinuturuan talaga na hindi magiging bastos, magsabi ng off. Kasi ang off na yan, pambabastos talaga yan. Kaya sa kadugtong dito mga kapatid, ang si Prophet ng Salam, binabalaan na palalalabasin raw siya sa lugar niya sa kanyang pamamahay doon sa Makkah.
ang mga gawain na yan, ginawa na rin yan ng mga nauna. Kaya sabi dito, talagang lumipas na ang mga lahi bago pa sa kanya akin. Kaya lumaan na mga dati pa. Mga ganun na ganun din ang ginawa nila. Pinapalabas nila, tinataboy nila. Habang silang dalawa ay nagpapasaklolo kay Allah, kasawian sa iyo, dapat maniwala ka, tunay na pangako ng Allah ay totoo. Kaya kanyang sasabihin, hindi naman ito kundi mga alamat ng mga sinauna. Kaya ang mga yung mga magulang na yung mga kapatid, dito sa kwento dito, hindi pwede talaga na ipalalabasin, lalo ng mahal natin Propeta Salam. Palalabasin mo kasi nga ang kanilang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo. Mga ngako siya na tutulungan niya talaga. Kaya tapos mga tao ng mga nauna, sasabihin nila ay mga lang yan, mga alamat na sinauna. Kaya mali talaga ang kanilang mga pinanggagawa. Kaya dahil doon mga kapatid, katulad ng sinabi dito, ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin kad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Sabi dito, magkagayon sila ay karapat dapat hinggil sa kanilang salita tungkol sa mga pamayanang talagang lumipas na bago pa sa kanila, buhat sa mga engkanto at tao. Tunay na sila ay naging mga talunan. Kaya mga nauna dito mga kapatid sa sinabi dito, ang mga nauna, ganun din ang mga pinanggagawa nila. Hindi sila sumusunod sa mga utos. Napakatigas ng kanilang mga puso. Napakaswail talaga nila. Kaya dito karapat dapat kasi sa kanila ang kaparusahan. Ibig sabihin dito ng salita, kaparusahan. Mga naitakdang kaparusahan kapag ikaw naging swail, kapag ikaw naging masama, kung ikaw nagiging matigas ang puso mo, parorosahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang mga naunang mga engkanto, ang mga naunang mga lahi, mga tao. Kasi nga, parorosahan sila. Kaya ang mga naparosahan ay talagang naging mga talunan. Allah musta'an. Ibig sabihin, luging-lugi ka, talong-talo ka. Kasi nga, hindi ka sumunod. Ipapinapakita na sa iyong paraiso. Hindi ka pa rin pinapakita na sa iyong Islam, ang katotohanan, ayaw mo pa rin sumunod. Kaya dito sa mundo, hayaan mo na lang sila magsaya. Kasi nga, sa pagdating ng araw paghukom, tayo ang magsasaya. Tayo doon ang tatawa sa kanila. Kasi nga, sila ang mga talunan. Kaya ang mga talunan, mga kapatid, hindi pa yan dito sa mundo. Oo, natalo tayo sa mga ibang desisyon natin, pero hindi yan ang tunay na pagkatalo. Ang tunay na pagkatalo, doon yun sa kabilang buhay. Auzubillah. Kaya sana maging manalo, maging magwawagi po tayo sa araw paghukom. Kaya sabi dito mga kapatid, sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, walikullin darajatun mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuglamun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa bawat isa ay merong mga antas ayon sa kanilang nagawa, at upang gagantihan sila sa kanilang mga gawain habang hindi sila aapihin. Tingnan nyo mga kapatid, bawat isa, bawat tao ay merong mga kanilang nagawa. Ang mga tao na may mga nagawa sila, tapos gagantihan yan lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya mga encouragement sa lahat. Mag-uunahan tayo sa paggawa ng kabutihan o kaya sa paghahangad ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga sa araw ng maghukom, kung ano ang iyong nagawa, yun ang iyong kabayaran. Walang aapihin doon sa araw paghukom, walang mga padrino doon, walang tatayo kahit sino doon tapos dadagdagan nilang yung mga gawa. Hindi, walang ganun sa araw paghukom. Lahat yun dadaan talaga sa tamang proseso. Kaya nga sinabi dito, walang aapihin, wala yudlamun, walang aapihin kahit sino doon.
Kung anong yung nagawa, yun lang ang babasihan, yun lang ang ititimbang doon sa araw na yun. Kaya sabi dito mga kapatid, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Sinabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa araw na kung saan ilalantad sa mga yaong nagtakwil ang apoy, subhana, tingnan nyo, ilalantad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipapakita niya talaga ang tinatawag na kaparusahan, ang impyerno ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipapakita pa rin yun sa mga mata nila. Dahil doon, sa time na pinakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang apoy, subhanallah, tingnan nyo, sinabi dito, inalis sa inyo ang mga kaaya-aya sa inyong buhay sa mundo at nasiyahan rin kayo roon. Kaya lahat ng mga kaaya-aya, lahat ng kanilang mga alaala sa mundo, mga kapatid, wala talagang silbi. Mawawala talaga. Lahat, mga good memories, tinatawag natin good memories, walang silbi. Parang bula lang. Parang alikabok na lang. Wala talagang silbi. Walang kaaya-aya ang kanilang buhay, mga kapatid. Walang saya, walang sigla, kung ano pa. Kasi nga, dahil sa kanilang mga pinanggagawa dito sa mundo, aalisin yun. Mawawala. Kasi aalisin ng aalisin ng kaparusahan. Yun ang ipapalit eh. Tignan nyo, apoy, dito pa nga sa mundo eh. Mayroong sunog sa bahay mo. Di ba? Parang mawalan ka sa bait. O mawalan ka ng sa sarili mo. Kasi lalabas ka lang. Kahit nakahubad ka, lalabas ka kasi nasusunog ang bahay. Ganon din ang mangyayari sa araw ng hukom. Lahat ng mga alaala nila na mga kaya-aya dito sa mundo, parang wala talagang halaga. Kaya kahit anong kasiyahan nila, kahit anong, wala rin silbi sa araw ng paghuhukom. Kaya sabi dito, kaya't sa araw na ito ay igagawad sa inyo ang kahiyahiyang kaparusahan ayon sa dati ninyong pagmamataas sa kalupaan, na wala naman kayong karapatan at dati ninyong pagsusuhay. Yun palang dahilan, mga kapatid, na igagawad sa kanilang kahiyahiyang kaparusahan. Wala talaga, susunugin ka sa impyerno, kahiya-hiya ka talaga doon. Kasi nga ginawa mo pagmamataas. Tumitingin ka sa mga tao, tapos hinahamak mo sila. Kasi sabi mo, marami kasi akong pera, pinagpala ako ng Diyos. Tingnan nyo, sa ngayon, pilingira talaga, pumasok doon sa Dubai. Lalaki naman siya, nagsuot ng pambabae, pilingira talaga, nakala niya, babaeng-babae siya. Subhanallah. Kaya nakakahiya, parurusahan ka ng Allah kaysa kahiyahiyang kaparusahan. Kasi nga, bakit ka nagmamataas? Na wala ka naman karapatan. Wala kang karapatan magmataas dito sa mundo. Dahil sa pera mo, dahil sa iyong antas, dahil sa iyong kagandahan, hindi yan ang basihan, kapatid. Huwag kang magmataas dyan. Kasi nga, ibababa ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at parurusahan ka pa sa kahiyahiyang kaparusahan. Kaya lahat yun, mga kapatid, nakakatakot kasi gagawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa dito sa mundo. Tapos kanilang pagsusuway. Kaya basta ikaw naging suwail, sinusuway mo ang mga utos, nilalabag mo ang mga utos, ayaw mo sumunod, ay talagang ganon ang mangyayari sa iyo sa araw paghukom. Walang silbi ang lahat mong pinanggagawa dito. Ang iyong pagmamataas. Ang iba kasi ganun eh. Dahil nagkaroon lang ng milyon, nagkaroon lang ng posisyon, sobrang yabang. Kung sa ano pa, palalong hambog. Nagmalaki siya at naging hambog pa.
Hindi walang tinatawag na pakumbaba eh. Hindi marunong maawa sa mga mahirap eh. Kasi ito ang nagmataas sa kanya. Magulang ko kasi mga mayaman, mga businessman kami, mga pamilya ko nasa politika. Ayun yung mga pinagyayabang nila. Yun ang pagmamataas, mga kapatid, na na wala ka namang karapatan. Itong napakasakit sa lahat. Wala kang karapatan, posisyon ka lang, naging mayabang ka. Wala kang karapatan dyan. Kasi sa araw ng paghukom, si Allah lamang ang mapagmalaki. At walang makipagtalo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, siya lang ang mapagmalaki, ang mutakabbir. Kaya sana magpakup-kup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pitna ng pagmamataas. Sana hindi tayo matamaan sa ating mga puso. Alam naman natin, mga kapatid, kapag merong kang kibir, meron kang pagmamalaki, kahit kasing bigat lang ng langgam, ay hindi ka makakapasok sa paraiso. Ganun ang parusa sa mga nagyayabang dito sa mundo. Tapos sabi dito, mga kapatid, binalik na naman ang Allah subhanahu wa ta'ala kwento. Sabi niya, wadkur akha Ad id andara qaumahu bil ahkafi wa qad khalatin nuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adaba yawmin azim. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at alalahanin mo ang kapatid na Ad. Alam naman natin, mga kapatid, ang inutusan dito si Prophet Muhammad salam, alalahanin ang kapatid na Ad. Ang Ad, yun sila po ang mga taong nakatira sa mga bundok. Inukit nila ang bundok, doon sila nakatira. Meron silang ngayon, di ba, may mga pinapakita na mga bundok inuukit nila, ginagamitan nila ng mga heavy equipment. Sila, mano-mano lang. May mga lang sila, may mga lahat-lahat sila, unti-unting inuukita hanggang nakagawa sila ng tirahan sa mga bundok. Allahu Akbar. Kaya ganun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Pinagkalooban sila ng kaalaman. Kasi hirap ang buhay dati. Gawa ng bahay, o kaya may mga peligruso, mga hayop, mga mabagis. Kaya gusto nila magkaramdam ng katiwasayan sa kanilang buhay. Kaya ganun ang kanilang ginawa. Nag-ukit sila doon sa mga bundok. Tapos sabi dito, nang nagbabala siya sa kanyang pamayanan, sa likod-likong bulubundukin. Yun na tinatawag nating ahkap. Likong bulubundukin. At talagang lumipas na ang mga babala mula sa kanyang harapan at likuran. Kaya nawalang, ito tingnan nyo, itong kanyang babala, mga kapatid, tingnan nyo, wala dapat kayong sasambahin bukod pa kay Allah. Tunay na natatakot ako hinggil sa inyo sa kaparusahan ng matinding araw. Tingnan nyo, ang utos ganun na ganun pa rin, na dapat sasambahin ninyo si Allah. O kaya dapat wala kayong sasambahin bukod kay Allah. Ganun ang bukod kay Allah, mga kapatid. Yun ang utos. Pinagbawalan talaga sila na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi, kaya ang mga naunang mga tao, mga kapatid, ganun pa rin, pinababalik pa rin sila sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kasi nga, kapag naging suwail sila, hindi siya sumunod, ay talagang parorosahan sila ng Allah. Kaya ang dito, tunay natatakot ako hinggil sa inyo sa araw kung saan merong kaparusahan, merong matinding araw na merong pangkaparusahan. Kaya napaka-importante talaga na alamin natin ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tauhid.
Ang tauhid ay napaka-importante yan sa buhay ng mga Muslim. Kasi sa time nila, sumasamba ang mga tao sa mga ribulto. Kaya hindi totoo ang mga tao pagano na, hindi totoo yun. May mga na talaga sumasamba sa nag-iisang Allah. Sumasamba sa tunay na Panginoon. Huli na lang yan ang paganismo. Kaya kapos mahal pa sila ng Diyos, nagpapadala pa ng mga propeta para gamayan sila sa pagsamba. Kaya huwag kayong magsawa mga kapatid, na pinaulit-ulit nating sabihin, La ilaha illallah, na walang Diyos kundi si Allah. Binabanggit natin yan lagi-lagi kasi nga yun ang paalala sa ating sarili na huwag sana tayo umabot sa pagtatambal. Kasi ang pagtatambal, parusa lamang yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana mayroon kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.